Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father Vic. Pangatlong linggo, pangatlong gabi ng Misa de Gallio. Nawawala na ako sa sarili. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong si Jose na sinasabing isang taong matuwid ay tunay na nagpakita ng kanyang pagiging responsable at maaasahang magiging asawa ni Maria at tatayong ama ng ating Panginoong Hesus sa mundo. Anong ibig sabihin? Nabalitaan ni Jose na si Maria na kanyang nobya ay nagdadalang tao. Alam na alam ni Jose na wala pang anumang nangyayari sa kanila. Kaya napaka-imposible na si Maria ay magdalang tao. Sa totoo, sa panahon nila, talagang imposible yon na mangyari. Dalawang bagay, imposible na ang isang dalaga ay maglihi nang walang asawa. Imposible talaga yon nung panahon nila. Ikalawa, ang isang baog na babae, imposibleng maglihi, magbuntis at magsilang ng sanggol. Pero alam natin na lahat ng imposibleng bagay na ito sa kapangyarihan ng Diyos mangyayari. Kaya nga, nung mabalitaan ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, may nabuong desisyon kay Jose. Hihiwalayan niya ng lihim si Maria. Yon yung nabuong plano kay Jose. Bakit? Sapagkat alam na alam ni Jose na hindi naman siya ang ama nung isisilang ni Maria. Kaya gusto niyang iligtas sa kapahamakan itong si Maria. Sapagkat sa batas ng mga Hudyo, kapag ang isang dalaga ay natagpo ang nagdadalang tao at wala siyang kung sino mang lalaking asawa o mapapangasawa, delikado ang sitwasyon ng babaeng iyon. Maaaring siya'y dalhin sa plaza, batuhin hanggang mamatay. Ganoon katindi ang parusa sa isang dalaga na matatagpo ang nagdadalang tao. Kaya ayaw mangyari ni Jose iyon kay Maria. Kaya malinaw sa kanya ang kung ano ang kanyang planong gawin. Malinaw kay Jose kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya nga diba, hanggang sa panaginip, halos iyon pa rin ang kanyang iniisip. Kaya doon sa panaginip, nagsalita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Jose, anak ni David. Anong ibig sabihin? Di po ba kagabi ang binasang ebanghelyo ay tungkol sa angkan na pinagmulan ni Jesus? At sinasabi natin na si Jesus ay anak ni David. At pwede ring sabihin na si Jesus ay anak ni Abraham. At ngayon sa ating ebanghelyo sinasabi, si Jose ay anak ni David. Anong ibig sabihin? Na itong si Jose ay nagmula sa angkan ni David. Na itong si Jose ay nagmula sa lahi ni David. At sinasabi nitong anghel sa kanya
Huwag mong hiwalayan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kanyang ipapanganak ay tatawaging anak ng kataas-taasan. At ipinaliwanag kay Jose ng anghel ang lahat. At ang sabi ng Ebanghelyo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria at pinanindigan ni Jose na siya ang maging esposo ni Maria at ama ni Jesus sa mundo. At pinatunayan ni Jose ito sa kanyang salita at gawa. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ipinakita ni Jose na tunay na siya'y isang taong matuwid, responsabling asawa para kay Maria, responsabling ama para kay Jesus. Yan si San Jose. At maganda ring pagnilayan sa bahaging ito ng Ebanghelyo ang kung papaano hinarap ni Jose ang napakatinding sitwasyon sa kanyang buhay. Bagamat meron siyang plano na gusto niyang gawin dahil sa nakakagulat na balita na dumating sa kanya, hihiwalayan ko si Maria. Bagamat iyon ang malinaw na gustong gawin ni Jose. Nang naipaunawa sa kanya ng anghel sa panaginip ang lahat, mas sinunod ni Jose ang kung ano ang gusto ng Diyos. Bagamat meron siyang gustong gawin, bagamat mayroon siyang planong gawin, mas pinairal ni Jose ang kung ano ang gusto at plano ng Diyos. At iyon ang maganda kay Jose. Meron siyang gusto, meron siyang planong gawin, pero mas sinunod niya ang kung ano ang gusto at plano ng Diyos. Tatanungin natin, papaano ba nalalaman ang kung ano ang gusto o plano ng Diyos sa buhay ng tao? Kay Jose, malinaw na nalaman niya kung ano ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang panaginip. At bukod pa doon, sinasabi ng Ebanghelyo na itong si Jose ay isang taong matuwid. Ibig sabihin, madasalin, malapit sa Diyos. Ang kanyang buhay ay talagang buhay na kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga siya ang pinili para maging ama ni Jesus dito sa mundo. Na bagamat siya'y walang mataas na propesyon o pinag-aralan, bagamat siya'y hindi napapabilang sa kilalang pamilya o sa pamilyang may sinasabi sa buhay, siya ay isang karpintero, medyo matanda na. Halos wala kang maririnig na kwento tungkol sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, siya ang pinili para gumanap sa mahalagang papel upang maging ama ni Jesus. Kaya sa pagiging simple, sa pagiging ordinaryo ni Jose, siya ay pinili at hinirang ng Diyos.
Kaya mga kapatid, matuto tayo sa halimbawa ni San Jose. Simpleng tao, hindi madaldal, walang maraming sinasabing salita, walang maraming kwento, walang maraming chismis. Sa Biblia, halos wala tayong mababasang mga salita na sinabi ni Jose. Kung meron man, yon yung narinig natin sa Ebanghelyo ngayon at nangyari yon sa panaginip. Itong si Jose ay talagang isang tao na yung lahat ng kanyang gustong sabihin, mas ipinapakita niya sa gawa. Lahat nung gusto niyang ikwento, mas nakikita sa kanyang pamumuhay. Kaya siya'y kinalugdan ng Diyos. Mga kapatid, sa ating buhay, ang dami-dami nating mga Jose na matatagpuan sa paligid. Mga ama ng tahanan, mga breadwinner ng pamilya, maaaring panganay na anak o maaari din namang bunsong anak. Pero katulad ni San Jose, nagsisikap na maging responsable alang-alang sa kanilang pamilya. Sa ating banal na misa ngayon, ipanalangin natin ang mga ama ng tahanan, yung mga tatay, yung mga padre de pamilya, lalo na silang mga dumaranas ng iba't ibang sitwasyon sa buhay. Nawa, katulad ni Jose, mayroon man silang gustong gawin para sa kanilang sarili o para sa kanilang pamilya, matuklasan nawa nila ang kung ano ang plano at gusto ng Diyos. At katulad ni Jose, mas sundin nawa nila ang kung ano ang kalooban at ang kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya dadalhin natin sa ating panalangin sa misa ang mga ama ng tahanan, lalo na kayong lahat na mga ama ng tahanan na nandirito ngayon. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa inyo ang biyaya na matularan ang halimbawa ni San Jose, esposo ni Maria. Amen.